Magandang araw sa inyong lahat. Kung anong oras man ninyo ako napapanood ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa outstanding balance at fees ng credit card. Ito po ay ang katanungan ni Archie. Kasi po may credit card po siya at naiba po ang mga computation ng fees sa kanyang statement nung napansin niya yung dumating na bagong statement niya. So, ano nga ba ang sakop na batas sa katulad nitong sitwasyon? Ito po ay sakop sa Republic Act number 10870 or the Philippine Credit Card Industry Regulation Law. Sa Section 13 at sa Section 25, nakasaad na changes in the manner of computation and fees. Yan po ang Section 13. At ang Section 25 naman ay ang termination of account. Ayon sa nasabing provisyon ng batas, ang credit card holder ay dapat mabigyang abiso sa loob ng 90 days bago ang pagkakaroon ng pagbabago sa pamamaraan ng computation ng outstanding balance nila at sa presyo ng fees na ipapataw sa mga credit card holders. Kung ang nasabing pagbabago ay hindi katanggap-tanggap, ang nasabing credit card holder may karapatang itigil ang kanyang kontrata sa kanyang bangko na nag-issue ng credit card. Ngunit ito ay dapat naaayon pa rin sa provision ng Section 25 ng batas kung saan dapat ang credit card holder ay maaaring mabayaran ng buo o maaaring bayaran ng buo ang kanyang balanse o magkaroon ng agreement sa bangko tungkol sa pamamaraan at pagbabayad ng kanyang outstanding balance. So, ayan po ang nasasakop sa Section 13, changes in the manner of computation and fees at saka Section 25, termination of account sa Republic Act number 10870 o mas kilala sa pangalan na the Philippine Credit Card Industry Regulation Law. Iyon po ang kasagutan.